Kasi yung ginamit niyang birth certificate, yung ginamit niyang pangalan na Erich Sylvester ay ninakaw lamang niya. Yun. Naintindihan nyo? Now ngayon, ang drama-drama, ikaw, Marlica, yung antipara mo, nakapangasawa ka ng mayamang afam. Alam mo, wish ko talaga yan. Sana, Lord. Yeah. Pwede ba mag-asawa, 2, 3? Mag-convert na lang ako ng reliyon. Anyway, kaya sila galit na galit kay palangga ninyo. Kaya gusto nila akong gurgurin. Malinaw ito, Erich Sylvester. Naging swapang ka kasi. Sobra ang ganid mo. At you know what? Hindi lang yun. Kasi nga, di ba, sabi ko nga sa inyo, hawak ko nga yung detalye ng kanyang, yung pinresenta niya sa Congress. Di ba? Gusto mo sabihin ko talaga kung sinong totoong nagbigay sa akin? Ha? Erich? Si Lisa Tanas. So ngayon, mga palangga, ayaw niya kasi i-let go yung mga benefits niya. Kung may benefits sa military, at ilang taon na siya, ay wala pa siya sa Social Security. So, pwede siyang makatanggap ng Social Security benefit. So, napag-alaman natin, up to the last minute pala, mga kababayan, ayaw talaga niyang i-let go ang kanyang US passport. Okay? At ito ay alam ni Marcos Jr., ni Tambalusos, ni Lisa Tanas. Pero fast forward na tayo. Ito ang kwento sa atin ng puting ahas. By the way, tina-target na nila ako talaga lahat. Lahat ng mga alipores ni Lisa Tanas. Ang sabi sa akin, Marlica, sobra ka na daw. Sobra ka na, lahat ini-expose mo na. Anyway, hindi naman ako unang nag-expose nito. Na-forward lang sa akin ang information ng mga puting ahas. Actually, hindi ako, marami na ang nag-post before me. Then anyway, napag-alaman natin, ang sabi sa akin ng aking mga palangga sa Malacanang, shout out, maliban kay Butod, kay Lisa Tanas at kay Bangag na kidnapper smuggler. Naku, mga kababayan. Balita ko, Erwin, mukhang nagmumukmuka. Okay, so pag-usapan natin pa rin si Erwin kasi mga palangga, may bago tayong news, okay? May bago tayong balita. Unang-una, pinutakti ako ng mga trolls ng Malacanang, ng mga, nila Tulfo, mga trolls nila. Hi, Laline Garcia. Bakit ka mo ako pinutakte? Kasi ba naman yung nagko-comment dyan? Uy, Abante News Online, thank you. Ang ganda-ganda ko dun sa mga nyo. Ang ganda-ganda ko dun sa inyong mga pinopost. I like the antipara, I love it. Alright, here we go, darling. Ayan, may post ng bago ang Abante News Online. Kaya naman nagpa-I love you naman ako sa, okay? Ayan, ang ganda-ganda ng antipara ko dyan. Kung mapapansin mo, puro trolls yan palangga. Pinutakti ako dyan ng bongga. Punta tayo sa Abante News Online. Okay. So, puro talaga, sabi nitong isa, alright, ito, tignan natin, ang mga nagputakti sa akin. Sabi ng isang, tawag dito, okay, grabe yung mga nila, tayo yung mga trolls nila. O, di ba, hindi yan Pilipino. Sabi nitong troll na ito, okay, sabi niya, pahiya ngayon si Maharlika. Nagpunta ka sa Amerika para makabingwit ng AFAM. Nakakaloka talaga ang mga ni Lisa Tanas, ang kanilang mga trolls. Ayun, itong isa katulad dito, inatake talaga ako ng bongga-bongga, 6 friends. Tignan mo, yung narrative nila, ayan, 6 friends. Ang dami, mga palangga. Okay, tapos yung isa, ito, 27, tignan mo yung mga pangalan nila. Talagang wala, mga nakalock ang profile, or aso. Ito sa isa, okay. Itong mga sabi ng isa, sabi ng isa, Del Pilar Antonio, di ba? Yak, sabi ganun, Maharlika. Ano yun, sabi niya? Pati dangal, papunta lang ng Amerika. So, ang dami talaga, pinatakti ako, ang daming trolls, grabe yung
bangag na administrasyon na ito. Di ba? Ibalik nyo yan kay Erwin Tulfo. Kayong mga trolls, well, I totally understand. Tagutom kayo, lalo na sa Pilipinas. Maintindihan ko kasi nga, ang taas ng presyo ng bilihin, ang sili, magkano? 1,000 pesos per kilo. Ang kamatis, 20 pesos isa. Magkano ba? 20 pesos, 30 pesos. So ngayon, maintindihan natin yung mga trolls kasi tagutom sila at talagang kapit sila sa patalim. Dahil, kesa naman mawalang malamon ang kanilang mga pamilya, so talagang kapit sila sa patalim. Where in fact, ang sinasabi nila na tawag dito na na salot sa bayan o kung ano pa mga sinasabi sa akin, ay mismo itong pinagtatanggol nila na si Erwin Tulfo, si Erich Sylvester. Alam niyo ba, mga hitad, ang eksenang naganap, napag-alaman natin na ayaw pa sana i-let go ni Erich Sylvester ang kanyang US passport. Siyempre nga naman mga palangga, ang daming pwede niyang maging benefits dyan eh. Sa pagtanda niya, yung social security niya, okay, dali. May titignan lang ako. Okay, yung kanyang, shout out kay aking palangga, si Nancy Trinidad na nagmamaganda, na laging gising, na nagbabantay dito. So ngayon, mga palangga, ayaw niya kasi i-let go yung mga benefits niya. Kung may benefits sa military, at ilang taon na siya, ay wala pa siya sa Social Security. So, pwede siyang makatanggap ng Social Security benefit. So, napag-alaman natin, up to the last minute pala, mga kababayan, ayaw talaga niyang i-let go ang kanyang US passport. Okay? At ito ay alam ni Marcos Jr., ni Tambalusos, ni Lisa Tanas. Okay? Bakit kamo? Tignan natin yung mga date. Alright? Tignan natin yung mga date. Doon sa article na inilabas dito na kung saan na bypass yung appointment ni Sylvester, ni Erich Sylvester, darling, lumalabas na sinasabi niya dito, okay, dahil lang okay, sinasabi niya na nakuha daw niya noong 1988 ang kanyang American naturalization. Based on that article, makikita nyo naman dyan if you Google. So 1988, tignan nyo yung timeline. So nung nung hinihiring siya to confirm yung kanyang appointment as Secretary of DSWD, sinabi niya doon sa Commission on Appointments, sa hearing na yon, na 1988 niya nakuha ang kanyang American naturalization. Pero mga kababayan, dito sa letter, okay, from the embassy, okay, where is it, darling? Okay. Pero doon sa letter na pinost natin, mula sa embassy, mga kababayan, ay una niyang nakuha yung kanyang, nag-apply pala siya ng passport noong 1991. Okay? So, magulo talaga. Kasi pinanganak siya 1963, di ba? Ang original niyang kapananganakan ay 1963 sa Leyte. Tapos sa Hawaii, sinabi niya, pinanganak siya as Erich Sylvester, 1965, December 30, 1965. Then yung sa Tacloban naman ay August 6, 1963. Ngayon, eto na nga. So doon sa article na binasa ko kanina, 1988 daw siya naging American or natural citizen. So 1988, 99, 1991. So based on the documents coming from the US Embassy, eto yun yung pinost natin. Ayan, di ba? Yan. So nakalagay dito, 1991 siya nag-apply ng US passport. So talagang si Erich Sylvester ay nagnakaw talaga siya ng identity. Kasi ang palabas niya dito, ang sinabi niya pala, doon sa kanyang blog, na pumunta siya ng Amerika as tourist, 'di ba? Talagang nagsusuntukan yung mga information. So meaning, kung 1988 sinasabi niya na acquire na yung kanyang naturalization, 'di ba? Pero
nakalagay doon doon sa letter ng embassy, 1991, siya nag-apply sa kanyang US passport. So, ang gulo-gulo talaga. Nagsisinungaling talaga to si Erwin Tulfo, si Erich Tulfo. Pero fast forward na tayo. Ito ang kwento sa atin ng puting ahas. By the way, tina-target na nila ako talaga lahat. Lahat ng mga alipores ni Lisa Tagas. Ang sabi sa akin, Marlica, sobra ka na daw. Sobra ka na, lahat ini-expose mo na. Anyway, hindi naman ako unang nag-expose nito. Na-forward lang sa akin ang information ng mga puting ahas. Actually, hindi ako, marami na ang nag-post before me. Then anyway, napag-alaman natin, ang sabi sa akin ng aking mga palangga sa Malacanang, shout out, maliban kay Butod, kay Lisa Tanas at kay Bangag na kidnapper smuggler. Naku, mga kababayan, na target na lola ninyo. Okay, to the last minute, ayaw daw ni Erich Sylvester na i-let go yung kanyang ang kanyang passport. True enough. Why? Binalikan ko yung date. May 2022, kahit tignan nyo dyan sa mga article dyan sa media, May 2022, nagsalita na sa media ang Office of the President, ang mga bangag, na i-appoint si Erwin Tulfo sa DSWD. Okay, tandaan nyo May 2022. So, nung August 3, June, like after a month na umupo na si Bangag, nag-take na ng oath si Erich Sylvester. August 3, 2022. Okay? Dito sa dokumento na to, the reason why na i-revoke o ni-revoke ng US Embassy, ng US government, ang US passport ni Erich Sylvester through investigation. Kasi may nag-report sa kanila about kay Tulfo. Kaya naman, ni-require, sinulatan nga si Tulfo, yung binasa natin noong nakaraan, na i-surrender ang kanyang US passport at ang kanyang social security card, which is sinurrender naman niya ng maayos. O, diba? Bait-bait niya. Sinurrender niya ng maayos, tanginang yan. Okay, listen to the years, listen to the dates. Okay. Ang nangyari pala dyan, mga palangga, diba? Ang sabi dun sa letter, October 11, 2022, tanda na, October 11 lang, 2022, ni-revoke ng US government. Pakita ko muna, para maggalinawan tayo at di nagkakarambol-rambol yung mga statement ba? Mga statement na to, giatay. So, June pa lang, actually, June pa lang mga palangga, nire-request na dahil may nag-chu-chu. Siyempre, na-point siya as cabinet secretary, di ba? May nag-inform sa US Embassy na ito nga patungkol kay Erwin Tulfo na in-appoint si Erich Sylvester na in-appoint sa DSWD. Maybe you can take a look at his record kasi US citizen siya, So, eto na nga mga hanash. So, eto papakita natin yung date. Ang sabi dito, pakita ko to ulit kasi I think sa Facebook, Embassy of the United States of America in Manila, Philippines. I, Erwin Tulfo, aka Erich Sylvester Tulfo, acknowledge the receipt of my US passport revocation letter on October 11, 2022. Ayun naman pala, gipirmahan naman yan ni Dodong. Ayan, may pirma yan ni Dodong ha. Teka natin. Ayun ang signature ni Dodong. Ayan, October 11, 2022. See that? Kaya sabi ko, pakinggan nyo yung mga dates. So, sabi dito, I, Jose Luis Rey, personally delivered the passport revocation letter to Erwin Tulfo or aka Erich Sylvester and witnessed his signature on this receipt in the Manila, Philippines, October 11, 2022. Ayan, may pirma yan, mga palangga. May pirma. Okay, sabi dito, Republic of the Philippines, City of Manila, Embassy of the United States of America, subscribed and sworn on before me this 11th day of October 2022. Ayan uli ang petsa, mga hitad.
Maliwanag yan ha, 2022. So, balik tayo dito sa mga isinulat kong dates. Sa makatuwid, datapwat, kagalang-galang na hukom, kagalang-galang na hukom, tama ang ating impormante na to the last minute, ayaw i-let go ni Eric Sylvester ang kanyang naturalization at ang kanyang US passport sa kadahilanan ng mga benepisyo na pwede niyang makuha sa kanyang pagtanda. Bakit kamo? Ulitin natin, May 2022, sinabi ni Bangag na okay, appoint ko si Erwin sa DSWD. Dapat, alam mo, kung maintindihan ko pa alam mo, Erwin, ang ginawa mo dapat, alam mong nanalo na si Bangag, alam mong masisilip sa'yo to, ikaw na yung nagpusa na nirenounce mo yung citizenship mo, sinurrender mo yung passport mo. The problem with you, sugapa ka, ganid ka, matakaw ka, masiba ka. Why? May 22, sinabi na ni Bangag. Kasi kung ako, like sa case ko, di ba? Amerikana ako, di ba? Amerikana, Filipino-American. Kasi pwede ka mag-assume ng office as long as i-renounce mo yung citizenship mo. The reason why hindi ako tumanggap ng appointments nung panahon ni Pangulong Duterte, even may mga nag-o-offer sa akin, kasi ayokong i-renounce yung citizenship ko. Dahil I'm not ready for that, dahil ang mga Adjonakis, and my life is here. Okay? At nasa batas naman ng Pilipinas, at ino-honor naman yan yung dual citizenship. You know, ang pagiging PhilAm. Kaya nga, you know, may konyo-konyo according to the Republic of the Philippines. So, di ba, ganun yung mga tulpo. Akala mo kung sino. So, mga kababayan, tumpak, planga, kabog sa banga, ang ating mga informante na to the last minute, sabi niya, palangga, sabi niya na ganun, talagang ayaw sana i-let go ni Eric Sylvester ang kanyang US citizenship. Hindi pa nagtatapos ang kwento natin. Why, darling? Tandaan nyo, May 2022, in-appoint ni Bangag, hindi pa in-appoint, sinabi na i-appoint siya. August 3, nag-take siya ng oath sa DSWD. It just so happened na bypass ang lolo ninyo. Kaya naman, ang ending, nagpahinga muna ng for a couple of, I think, weeks ba or month. So kaya, ang sabi ni Bangag doon, okay? Hindi, bago ko muna sabihin yung sinabi ni Bangag. So ang ginawa pala ni Eric Sylvester, mga kababayan, dahil nga, opisyal na siya ng gobyerno okay? Kailangan niyang, I don't know kung anong mission niya, na sa Amerika. So, para hindi siya masilip ng mga mata ng aking mga palanggang, mga Amerikano, dyan sa US Embassy, ang ginawa niya, nagpretentious siya, na deadma siya, hindi niya ginamit yung kanyang US passport. Siyempre, masisilip nga naman siya. In-appoint siya as cabinet secretary, then gagamit siya ng US passport. So, kung ano ang ginawa ni Erwin, dito pala yun, hindi ko ito naipaliwanag. Kung di ako tinawagan ng ating putingas, dito pala papasok. Ng September 14, 2022, based doon sa letter na pinapresent natin, mga palangga, ay nag-apply siya ng G2 visa. G2 visa, ito yung mga visa na ginagamit ng mga politiko. Meaning, magdeded na pala siya na patay mali siya muna siya, hindi niya gagamitin yung kanyang US passport at nag-apply siya ng G2 visa para hindi siya masilip. We're talking September 14, 2022. Na-revoke yung kanyang US passport October 11, 2022. Pinakita natin. Okay, tignan natin uli ang mahiwagang impormasyon. Okay? Para mapatunayan natin sa inyo kung si Marleka, baka ni Marleka na nagbuang-buang lang ba? Giatay na unsaman mo. Okay. Here we go again. Okay. Ang sabi dito ng letter ng US Embassy, an investigation revealed that Erich Sylvester Tulfo, born on December 30, 1965. Based on investigation. In Hawaii, sabi niya, in Hawaii, is not your true identity. Evidence suggests that you are Erwin Teshiba Tulfo,
born on, not pala August 6, sorry, nagkamali ako. August 10, 1963 in the Tacloban City, Leyte, Philippines. Sabi pa nga dito, in fact, on June 27, 2022, you signed a voluntary statement that you were born in Philippines and you obtained your U.S. birth certificate by fraudulent means. Okay? Fraudulent. Ninakaw nga eh. Ito, listen to this. Lastly, on September 14, 2022, you were issued a G2 visa as visa, and on your U.S. visa application, you admitted that in fact your birthplace is in Tacloban, Leyte. Therefore, because you made false statements of material fact on your passport application, U.S. passport number 566701788 is revoked pursuant to U.S. Constitution. Ipapaliwanag natin. At according to our source, wala talaga siyang balak i-let go. Kasi akala niya makakalusot siya. Nakita niyo yung date? Inimbestiga na siya. So, meaning, ang dahilan kung bakit na-revoke ang kanyang US citizenship, kasi na-checkmate siya. Nung nag-apply siya, noong September 14, 2022, ng G2 visa, na kung saan inamin niya, okay? Inamin niya, sabi ni LMM daw ay mag-reason out si Erich, parang kinder. Inamin niya nga doon sa September 14 visa application, G2 category, mga palangga, na siya ay hindi si Erich Sylvester at hindi ipinanganak sa Hawaii. So, kaya naman, September, fast forward, the next month, dahil pinagtagni-tagni ng US Embassy, ng US government, base dun sa pinirmahan niyang September 14 na application na ikaw palang tarpulano ka, Erwin T. Tulfo, ay sinabi mo mismo, pinirmahan mo na ikaw ay pinanganak sa Leyte. Kaya minatch nila, mga palanggingging, aray ko. Okay? Minatch nila itong impormasyon na ito. Nakita ninyo, si Rafi Tulfo din tahimik sa loto, sabi niya. I think yung Rafi may issue din yan, but hindi pa natin nasalansan yung kanilang mga eksena. So malinaw na mga kababayan, tapos sinasabi nila, ito daw ang ginagawa ko to destroy you, Erwin. Uy, Erwin, kung gusto kita i-destroy, di ba, matagal na. Kaso lang, I thought, nung sabi ko nga, nung pinagtanggol pa nga kita noon, nasa DSW, DICA, pinagtanggol-tanggol pa kita noon, palangga. I thought, para ka sa bagong Pilipinas. Tama naman, para ka sa bagong bangag na Pilipinas. Imagine mo to the last minute, ayaw mo i-let go ang US passport mo because ina-after mo ang benepisyo. Siyempre nga naman, kapag may US passport ka, you have the privilege to travel abroad. Like numbers of countries na hindi mo na kailangan mag-obtain ng visa to that country. Like when you go to Europe, when you go to Japan, China, or wherever. Yun pala yun, darling may Clementine. My gulay, sabi ni Payato Lab, next si Rafi and Ben Tulfo para diyan manalo. Sige, bigyan niyo ako mga puting as. Tulungan niyo ako. Hindi ko to kaya. Bigyan niyo ako ng information. Kasi, grabe, pwede siya magkaroon ng benepisyo sa Social Security. You know, ang pinakamababang benepisyo sa Social Security, kahit nga hindi ka nag-work, si Tita, yung kinakwento ko. Shout out, Tita Nora, I'll see you very soon. Kararating lang niya, 2017. Nag-file siya ng citizenship niya, recently lang, pumipension siya ng $1,000. Yun pala, yung ayaw niya i-let go ni Erich Sylvester. Kasi kung may pension siya sa Social Security, I don't know, depende yan kung ilan ang nahulog mo sa pangalan si Erich Sylvester. Di ba? Pwedeng 2,000, 3,000. I don't know, dahil di pa naman ako nagpe-pension, mga palangga. Then, kung totoo, yung sinasabi niya na nag-ano siya sa Marine, sa Army, military, meron din pension yan. Ano pa yan? Non-taxable pa yung mga yan. Yun pala yun, darling. Kaya if you talk about the timeline, mga kababayan,
nagsabi na si Bangag na i-appoint si Erwin eh. Tapos, nung hinihiring siya, di ba? Was it? Tignan ko lang yung date. Yung nang inihiring siya sa commission on appointment, ini-interrogate siya. Okay? Di ba? Tignan natin to. Anong date ba to? We'll see. Here we go, darling. Okay. Okay. Sabi dito, okay. Tignan natin to. Anong date to? August 3, 2022, Secretary Tulfo leads oath-taking of new DSWD officials. O, hindi yan. Ayan yan sa balita, kahit ihanapin nyo. Then here we go. Ito. Okay. August 3 siya, di ba? Diyan, ba't ganito? Hindi yan ang article na hinahanap ko. Ba't ganyan? Okay. Here we go. Marcos, ito. Si Marcos Jr. Marcos Jr. to retain, bakit iba to? Marcos Jr. to retain Erwin Tulfo. Tingnan ko lang yung date. Okay? News, darling. Oh. Marcos Bangag, Jr. to retain, okay, Tulfo, okay, Erwin. Erwin na pamati ka dara. Okay, makinig ka lang. Here we go. To retain, okay, Tulfo. Nawala. News. Anong date yon? Ba't wala dito yung date? Nawala na. Anyway, di ba? Nagsalita dyan si Bangag. Mga kababayan, hindi ko makita yung article. Senior ko na yun ng bonggang-bongga to retain Erwin Tulfo pero walang date ito. Okay, here we go. Baka binura na nila. Nakita ko lang, baka binura yung article. My gulay. Okay? Okay. So ngayon, balikan natin. So 'di ba, gusto siyang i-retain ni Bangag, kaya nga siya ay inilagay, nag-assume siya ng nag-assume siya ng posisyon sa Congress noong May 30 ng 2023. Right after, nung na-revoke niya, May, October, June, July, August, September, October. October, June, ano ba yung date ko? October, November, December, January, February, March. 5 months after, kaya inilagay siya ni Tambaluslos dyan sa Congress. Umupo siya dyan sa ACT party list. Yung ACT party list is anti-crime, di ba? Ang kanilang nare-represent. Pero itong nagre-represent, itong representante ay kriminal. Nakita nyo? Kriminal, mga kababayan. So dito niyan makikita na talagang greedy ito si Erich Sylvester. Kung ang ginawa sana niya nung sinabi ni Bangag Jr. na May 22, i-appoint kita. Dapat right there and then, nag-renounce na siya ng kanyang US citizenship. Then, sinurrender niya na yung kanyang passport kasi ang system, mga hitad, nakikita niya na baka kasi hindi siya ma-confirm ng Congress, ng Commission on Appointment. And true enough, na-bypass yung kanyang appointment. Hindi nga siya na-appoint. See that? So meaning, mga kababayan, nung time na naghihiring diyan sa Congress, 'di ba? Na dinidinig ang mga paliwanag ni Erich Sylvester, ay siya ay not Amerikano pa o may US naturalization and may US passport sa pangalang Erich Sylvester. But in reality, mula sa kaibuturan ng kanyang maitim na puso, ay hindi naman siya, never naman siya naging American, naturalized American. Kasi yung ginamit niyang birth certificate, yung ginamit niyang pangalan na Erich Sylvester, ay ninakaw lamang niya. Yun, naintindihan nyo. Now ngayon, ang drama-drama, ikaw Marlica, yung antipara mo, nakapangasawa ka ng mayamang afam. Alam mo, wish ko talaga yan. Sana Lord. Yeah. Pwede ba mag-asawa 2, 3? Mag-convert na lang ako ng reliyon.
Anyway, kaya sila galit na galit kay palangga ninyo. Kaya gusto nila akong gurgurin. Malinaw ito, Erich Sylvester. Naging swapang ka kasi. Sobra ang ganid mo. At you know what? Hindi lang yun. Kasi nga, di ba, sabi ko nga sa inyo, hawak ko nga yung detalye ng kanyang, yung pinresenta niya sa Congress. Di ba? Gusto mo sabihin ko talaga kung sinong totoong nagbigay sa akin? Ha? Erich? Si Lisa Tanas. BFF ko yan eh. Yung mga tao ni Lisa Tanas, sila yung nagbigay sa akin ng information, bakling. Now, ito yung mga information. At ang pinaka-importante ditong informasyon, di ba ito, layuan na lang natin. Nakikita nyo ba? Ayan o, hindi ko na yan. Ayan o. Tika. O, baka ano makita nyo, baka yung hubad na katotohanan. Ayan. Oo. Ayan. O. Ayan yan o, mga palangga. Ayan o, sinend sa akin ng bonggang-bongga. Yan, ganun lang natin kasi personal data sheet niya ito eh. So anyway, mga kababayan, nakakaloka ang sobrang, yes, Chito Garcia. Hindi ka maingay na naman ako, may nagising na naman. Number 1 pa naman siya sa fake survey, si Erich, sabi ni Palangga. So, ngayon mga kababayan, sobra ang pangloloko ng gobyerno nito. At take note, alam ito ni Bangag at ni Tambalos. So, kaya nga dila puwet si Erich Sylvester. Kasi alam, ibig sabihin, accessory of the crime. Kaya dapat sa inyo dyan, may magkaso dito kay Erwin Tulfo sa kanyang mga ginawa dyan sa Pilipinas. Whatever, kayo ng mga abogado, hindi ko natrabaho. Natrabaho ko pa ba yan? Ako pa magagawa niyan? Tumulong naman kayo. Kaluoy man si Inday Marlica, gugurgurin na nga ako eh. Mas ako pa mag-isip niyan, wala na. Wala nang ganyan. Ngayon, temo, January 13, ang INC. Gugurgurin din nila. Mamaya tayo sa INC, isa yan sa mga topic natin. Ngayon, ating mga palangga, ating sinalansan ang mga bagay-bagay. Alright? Maraming nilabag si Erwin Tulfo sa batas ng Amerika at sa batas ng Pilipinas. Bakit kamo? Hindi natin alam. Hindi natin alam. Alam natin, habang siya ay Amerikano at fake na Amerikano, okay? Tandaan nyo, peking Amerikano. Or fraud. Fraud. Habang siya ay nag-e-enjoy ng benefits o ng pribilehiyo bilang US passport holder, nag-e-enjoy din siya ng sweldo sa DSWD. Hindi nga natin alam kung ilan ang nakamkam niya dyan sa mga AKAP-AX na yan. So niloko niya ang konstitusyon ng Pilipinas at ang Pilipino. Habang siya ay US citizen, peking US citizen, noong August 3, nung siya ay umupo, sumweldo siya at nakipag-connivance at ito ay nakipag-conspire at accessory sa krimeng ginawa ni Erich Sylvester, aka Erwin Tulfo, dyan sa Pilipinas. Nilumalamon siya sa pera ng bayan, nag-e-enjoy siya sa mga perks, travel here, travel there sa ibang bansa, samantalang siya ay peking Amerikano pa. Ulitin natin, August 11, 2022 lang po, ni-revoke ng US Embassy based on the document na pinakita natin. Samantalang si Erich Sylvester ay nag-enjoy na ng perks, ng benepisyo ng DSWD Secretary noong August 3. Anong sinasabi mo? Erwin Winong, na ako ay dakdak lang ng dakdak at walang naitutulong sa bayan. Congressman Marcoleta, shout out to you. May nagsabi sa'yo, pwede ba ikaw na ang mag-file ng kaso dito? I don't know. You guys, it's not my job anymore. Diba, isuka dapat ipabalik kay Erwin Tulfo yung perang nakuha niya sa DSWD simula noong Agosto habang siya ay nagpa-function as DSW Secretary. Kasi during that time, kitang-kita pa, malinaw pa sa sikat ng araw na siya ay peking Amerikano until August 11, 2022 nang ni-revoke ng US government, ng US Embassy, ang kanyang pasaporteng peke.
'Di ba? So yun mga kababayan. Now what? Kaya dapat si Bangag, si Marcos Jr. ang mapailan ng impeachment. Sa ganitong klaseng nag-appoint siya, hindi nila ginawa ang due diligence para imbestigahan, i-backcheck ang kanilang mga ina-appoint kasi bakit nila gagawin yun? Alam nila, alam ni Bangag, alam ni Lisa Tanas, alam ni Tamba in the first place na Amerikano si Erwin. Bakit? May president na yan. Sino ang president niyan? Sino? Si Paul Soriano, na asawa ni Tony Gonzaga. Kung gagawin lang ng mga buwaka ng inang huwad committee ang kanilang trabaho para sa inyo, palangga lahat yan makulong, kaso lang magkakasabwat sila. Bakit? Si Paul Soriano inappoint, di ba, as presidential advisor of, ano yung posisyon niya? Media chuba-chuchu. I forgot. Sulat nyo dyan para maalala ni palangga ninyo. At sinasabi, tatanggap lamang siya ng piso na pisong sweldo. Actually, meron tayong pasabog na susunod. Manda ka, Paul, babalikan kita. Kasi may bagong informante. Tapos nagkaroon dun sa anomalya sa, di ba? Anomalya dito sa Tourism Department. Kaya nga, natanggal siya eh. PCO, Presidential Communication Office. You're right, palangga. So, ibig sabihin, alam ni Lisa Tanas, alam ni Marcos Jr. na si Paul Soriano ay ipinanganak. Yun, natural born citizen yun. Hindi yun naturalized lang. Ipinanganak talaga dito yun sa Amerika. May birthright yun dito sa Amerika. At hindi pa niya nare-renounce ang citizenship niya. Why? Kasi ayon sa ating informante, ang ginagamit ni Paul Soriano habang siya ay nasa PCO as Presidential Advisor Eklabush ni Bangag, ay ini-enjoy niya yung perks ng pagiging Amerikano niya. At siya talaga, hindi siya peking Amerikano. Alam niya ni Tony Gonzaga. Di ba? At alam niya ng mga nakatrabaho ni Paul Soriano sa sa Tourism, di ba? At yung mga nakakasabay nila mag-travel, kasi ipinagyayabang pa niya ang kanyang US passport. So again, kung meron mang pwedeng ma-impeach dito, ay si Bangag Jr. Dahil nag-a-appoint siya ng Amerikano at peking Amerikano. Diba? Kaya nga hindi in-appoint ni PRRDC, si Tulfo dahil alam na siya ay Amerikano. May nagchuchu na kay Digong. Ganito na lang po kayo lokohin ng katulad ni Erwin Tulfo na sinasabi, number 1 sa fake survey. Erwin, mahiya ka sa nanay mong yumao na. Kung mahal mo ang nanay mo, diba? Sabi ko sa'yo, kausapin mo siya dun sa hukay niya. At kung mahal, totoong lingkod bayan ka. But you are not lingkod bayan. You are a fraudster. As magagalit ka, atakihin mo ako ng ad hominem, ang antipara ni Maharlika, mamahalin, chuchu. At least hindi ko ninakaw sa bayan. Palangga, baka naman, pwede antipara, medyo maluma na tong antipara ko. Anyway, baka naman may mag-donate ng antipara, di ba? Ngayon, sabi ko, shipping address ko. Anyway, Erwin, baka naman, di ba, may gusto ako sa Dolce & Gabbana, may pinakagusto ako, $1,200, pero hindi ko yun bibilin. I cannot afford. I don't have that kind of ang pinakamahal ko lang na nabili na salamin, $700, pero pinagsisihan ko. Yun lang ang pinakamahal ko, pero birthday ko kasi yun, kaya pagbigyan nyo na. Pero hindi ako nagnakaw sa kaba ng bayan, ni piso. Kaya wag mo akong ini-etchos dyan na umuwi ako. Uwi ako dyan para gorgorin nyo ako. Mga buwaka ng ginemis ninyo. Nagagalit kayo. Okay? Ngayon, ang dami niyang nilabag na batas kung talagang ito ay sususugin lang ng ating mga palangga. Kasi, tulad yan, RA 6713, Code of Conduct and Ethical Standard of Public Official. Diba? Dapat maging transparent. Dapat merong integridad ang isang namumuno sa ating gobyerno. Anong integridad ni Erwin Tulfo? Fraudster. Nagnakaw ng identity ni Erich Sylvester. Another thing. Kaya siya isa sa reason kung bakit hindi siya na-appoint. Yung SALN niya. Okay? According to where's my phone. Diba? Paulit-ulit natin, ang kanyang pera ay 200 million. Pero ang kanyang BIR declaration,
ang dineclare niya ay only 4 million. Wherein saan niya nakuha ang perang yan? Yun pa lang mga kababayan eh. Ako ba yan? Tingnan, papakita ko lang sa inyo para magkalinawan tayo, mga hitad, kayo naman. Asa na yon? Career highlights. Okay, tingnan natin. Yung mga dokumento ni Erich. Siguro galit na galit. Ang inang Marley kayo na. Paano mo nakuha yan? Di tanong mo kay Lisa. Binigay niya to sa akin. Hello. Lisa, thank you for this, Lisa Tanas. Yung ujulol na yan. Saan yung salin niya? Naba kasi eh. Okay, findings. Asan ang salin ni bakla? Okay. Ito. Net worth. Okay, record check. Okay, pakita ko salin ni Erwin ha. Ayan ang salin niya. 224, ayan, as of December 2021. Pero record check. Okay, record check. No pending. Asan yung nakasulat dito? No money. Okay, here. Okay. BIR issued revenue. Okay, sabi dito, 2019, BIR, based on the submitted income. Okay. Sabi dito, based on the submitted income documents, it appears that he did not refile his income tax for, wag na yan, hindi yan ang importante. Okay? Yung hinahanap ko yung figure. 2022, noted, second, yung 4 million lang niya na ano. Ang sabi dito, ang kanyang 4 million, SALN, second, asan na yan? Malabo na kasi mata ng lola ninyo. Saan yung 4 million na sinasabi na? Okay, ito. Okay. I think here we go. 4 million. Asan na yung 4 million na inalagay niya dito? Nyeta. Kailangan ko ng bagong salamin. Income. Okay. Here we go, darling. Income and net worth. Subject officials, which is Erwin Tulfo, net worth rose from 160 million, may butal-butal pa yun, huwag natin basahin, in December 2018 to 224 million, butal-butal, in December 2021, or a net increase of 64 million per his submitted affidavit on assets and liabilities for the year 2018-2021. However, his cumulative professional income after income tax per his submitted BIR annual income tax returns for fiscal year 2018 to 2021 amounted only to 4,149,288, resulting in an uncounted increase of 60 million. Ayan yan palangga. Ako ba nagsulat niyan? Ayan o, screenshot nyo. Ako ba nagsulat niyan? Alam yan ng mga kongresista sa Committee on Appointments. Yan ang katotohanan, mga palangga. Kaya dito, hindi lang si Erich Sylvester ang dapat makalaboso. At siya ay talagang dapat ma-diskaril sa kanyang tinatakbuhan ngayon dahil according sa batas ng Pilipinas, RA 6713, okay, na ang mga opisyal na yan dapat pagpaliwanag how come na nagkaroon siya ng ganyang yaman na 200 million o nag-increase ng 60 million for that particular years, tapos ang kanyang income tax ay 4 million lang ang kanyang declaration. See that? So yaan ang mga paglabag niya na dapat may umaksyon dyan sa Pilipinas. Dapat hindi yaan matuloy sa pangloloko sa inyo. Dahil paulit-ulit na lang nalolokohin ang Pilipino. Fraudster, hindi maipaliwanag yung kanyang salin, yung kanyang kinita. Diba? Merong, ano tawag dito? Merong fraud sa kanyang salin and everything. Ano pa ba mga hitad? Now what? Ngayon, nag-release ng statement. Okay? Si Garcia, isa pa yung julol na yan. Alright, here we go. Ano sabi dito? Ang sabi ni Garcia, bagong-bago, anong sabi niya dito? Nothing to decide upon if there is no case versus Erwin Tulfo. Kaya nga, wala din sila makapag-desisyon habang walang nagkakaso. If I were you, mga abogadong nakikinig na concern para sa tambayan, filean nyo na ng case. Hindi ko na kailangan sabihin kung ano. Dahil kayong abogado, kayong nakaalam niyan.
Sabi dito, the Commission on Election could not decide on its own when it comes to the eligibility of Axis Representative Erwin Tulfo to run for senator. COMELEC Chairman George Erwin Garcia made the response Tuesday when asked to react as to whether the citizenship issues hurled against Tulfo would affect his eligibility for Senate race. Sabi ni Garcia, all that are accusations and allegations. Pinagtatanggol si Erwin. Bakit? Hawak ni Lisa Tanas ang betlog ni Garcia sa Commission on Appointment. Kaya hindi sila magsasalta kasi mapupuruhan o kasabot kasi si Bangag eh. Yan ang impeachable. Kasabot si Bangag, kasabot si Tambalosos. Natural yung kanyang appointee na, na hindi tuli. Na support, na si Garcia, mga kababayan, ipagtatanggol si Erwin na ito daw ay allegation lamang. Nandyan na po sa media. Sa mga lawyers, paki-message ako, may email ako dyan na gustong mag-file. Ayan, gusto nyo mag-file, andyan yung email ko sa baba. Ipo-forward ko ng bonggang-bongga ng buo itong mga dokumento that you can use it. And this statement, salin ni Erich Sylvester at ang iba pang mga istorya ng buhay niya na hawak ko, ay galing po ito sa Congress. Pinadukot ni Lisa Tanas para ibigay sa akin. Yun, Lisa, di ba? Magkamagbaang-maangan. So anyway, so wala daw gagawin ang COMELEC. See that wala silang gagawin kasi magkakasabwat sila. Ito daw ay accusation lamang at allegation. Kaya nga i-challenge Erwin. Kung ito ay allegation at defamatory, dagdagan nyo na naman yung kaso ni Palangga. Diyan naman kayo magaling eh. Di ba? Gumagastos si Lisa ng pera ng bayan. Eh di kung ito ay allegation at nang masampal at karayin kita dito sa USCIS. Erwin Tulfo. Di ba? Ngayon, ayaw nilang sabi nito ni Garcia, if there is no formal case, the COMELEC has nothing to resolve. Kaya dapat may case, may mag-file. Sabi niya dito, he also said, wag na yan. Garcia reiterated that the Supreme Court ruled that the COMELEC's role is ministerial lang daw when it comes to accepting certificate of candidacies. And only when a registered voters file a petition against a certain aspirant could the poll body act on it. Okay? Sabi pa nga dito, in November 2022, discussion on Tulfo's appointment, ayun pala, hanggang November pala siya. August, September, October, 3 months siya nakinabang sa pera ng bayan, si Tulfo. Sabi dito, in October 2022, discussion on Tulfo's appointment as Department of Social Welfare and Development Secretary were deferred by the Commission on Appointments due to legal issues over his citizenship. Okay? November yon. Pero noong October 11, ni-revoke ang kanyang US passport ng US Embassy. After the CA hearing, Tulfo admitted he became an American citizen in 1988. But he stressed that he regained his Filipino citizen in 2022 as part of the requirements for his appointment as public official. Again, this is a big lie. Niregain daw niya. No, magpakita ka, Tulfo, na na-regain mo. May dokumento yan. What do you call that? Ni-reacquire mo ang pagiging Pilipino mo. May dokumento yan. Ipakita mo. Okay? Wait a minute. Okay? Okay. May ipa-type lang tayo. No. Okay, here we go. Ipakita mo, Erich Sylvester, ang dokumento na sinasabi mo na ni-regain mo. Okay? Okay. So, dapat maipakita ka na reacquisition of Philippine citizenship. Pakita mo yun, I challenge you. Kasi sabi dito sa article, ni-regain mo eh. Ito, basahin natin. Basahin natin. Talagang bonggang-bongga ka, Erwin, sabi dito sa article ng Inquirer.net, after the CA, the Commission on Appointment hearing, Tulfo admitted he became an American citizen in 1988, but he stressed that he regained his Filipino citizenship in 2022. Kailan mo na-regain? Kasi ayon dito, kailangan, based on the article,
Republic Act number 9225, di ba? Also known as Citizenship Retention and Reacquisition Act of 2003, di ba? Meron ka dapat na pipirmahang form. 'Di ba? Ipapakita mo, sabi dito, ipapakita mo yung birth certificate mo, certificate of naturalization, ang iyong foreign passport, Philippine passport, marriage certificate, affidavit of explanation, 2 passport size photos, ipakita mo yung binayaran mo kasi sabi dito, pag file ng application, you have to pay the fee na $50 o to $75. Nag-oath ka ba ng allegiance back sa Philippine government natin? Saan ang oath mo? Makareceive ka ba ng certificate na ikaw ay Pilipinong muli? Ipakita mo sa amin yun. Dali. Eric Sylvester, ipakita mo. Then, ipakita mo rin, sabi dito, i-update mo daw ang iyong Philippine records matapos mo makuha yung citizenship mo dyan sa PSA. Oh, ayan na, challenge ko sa'yo. Sinabi mo dito sa article, sa internet, sa inquirer.net, na na-regain mo. O sige, para matapos na to, Erwin. Para matapos na tong issue na to at nang hindi na makalaboso yung amo mong bangag, si Marcos Jr. at si Tambalusos, ipakita mo yung dokumento na nagbalik loob ka. 'Di ba? Na na-regain mo ang iyong Philippine citizenship. 'Di ba? Puro kadyutahan to. Tapos ang sagot, Marley, kasi yung antipara ni Palangga. Ang daming pananagutan ng bangag na administrasyon na to. Pag-abuso sa kapangyarihan. Mga kapalangga, inabuso ni Bangag Jr., inabuso ni Tambaloslos ang pagmanipula o pag-tolerate sa kababuyan ng ginawa sa atin. Again, inappoint nila na Amerikano, peking Amerikano pa si Erwin Tulfo, August 3 hanggang November, nagsweldo siya sa pera ng bayan. Mayroong mga perks, meron pang mga AX, meron pang mga ayuda chucho na hindi natin alam na yan ay, binulsa niya or whatsoever, magkano yung kanyang nabulsa. 'Di ba? Ang dami pong pwedeng criminal liability ni Tulfo at ni Bangag at ni Tambaluslos kasi magkakasabwat silang tatlo. 'Di ba? Oath of allegiance. Balik. Yun ang ipakita mo sa amin. Diin ko kwentuhan mo kami. Ay nagpunta ako sa Amerika kasi nga ipakainin ko yung nabuntis ko. Yung 10 kong anak. Kasalanan ba na maging TNT? My God! Hindi yan ang issue. Iyo di punggo, linte, iyo di puta. Pinagloloko mo. Hulaan kita ngayon 2023. Nadali lang. Buisit ka, ha? Meron pa tayong topic sa INC. Okay? May ginagawa kasi si Lisa. Hulaan kita. Boom. Ayan. Hulaan kita. Ano ang masasabi ng baraha sa kapalaran ni Tulfo? Here we go. Ayan. Queen. Ano ibig sabihin nito, Tulfo? Ibig sabihin, pag umupo na ang queen, ay kakastiguhin ka na. Ibig sabihin nito, pananagutan mo sa aming queen, sa queen at sa taong bayan, ang iyong ginawang mga kasalanan. Kaya wag mong pakialaman yung antipara ko, ha? Or gusto mo, baka naman. 'Di ba? Bitay agad, sabi ni Moding. Kaya kayo galit na galit sa akin eh. At ngayon, inaalerto ng bangag na administrasyon, ang mga polis, mga palangga, dahil natatakot kayo sa peaceful rally ng INC at susuportahan naman ito ng mga taong bayan. You have to be part of it. Diba? Isa kayo sa panawagan at kung pwede nyo nang tapusin ang bangag na to na niloloko kayo, pinasweldo ni Bangag. Ha? Si Erwin Tulfo, pera nyo yun. Samantalang kayo naghihikasos na pinasweldo niya ang isang Amerikanong peke. Hindi lang si Erwin, pati itong si Paul Soriano na Amerikanong totoo. By birth. Nakita nyo? Tapos kaya magalit kayo, Marika, umuwi ka na lang, tumakbo ka ng presidente. Di putar. Anong kagaguhan yan? Napipikon kayo sa komentaryo ko. Komentaryo lang, umuwi ka na lang. Magpresidente ka, tapos magpapa-atake ka sa akin ng trolls. Uy, matagal nang ginagawa ni Lisa Tanas yan. Hulaan kita ulit. Malalaking baraha, ilabas ang mga putang ina. Here we go. 7. Alam mo ano ibig sabihin nito? Sa bingo,
Sa letra ng B, palakol. Papalakolin ka ng taong bayan. Ito ang mangyayari sa'yo. Jajalakulin ka ng taong bayan. Believe me, ito, at ang taong bayan ay magwawagi dahil ang diamante ay pera para sa taong bayan. Yan ang mangyayari sa'yo, palakol galing sa queen. Yun lang naman ang gusto ko mangyari. Ano ang ginagawa nyo? Oh, tama, sabi, maganda tong, tama ka, Grill Abarquez, 7-7. Pagpapakita, to remind the Filipino people, ang 7-7-7 na ayudang kinakamkam ninyo dyan sa Congress. 7 million, X tupad, maip kung ano-ano pang mga pangalang kadyutahan na mga ayuda na ibinubulsa ng mga pulpol na mga hilwalanghang kongresista, based yan sa bonggang-bonggang expose ni Mayor Magalong. Diba? Ngayon, tulpo. Ano ang relasyon ng antipara ko sa isyong pagnanakaw mo ng birth certificate o ng ano pa ninakaw mo? Identity. At pwede kang makasuhan, gusto nyo pang hula? Isa pa, ang tawag dito, 200 years o baka 1 million years, kulang pa. 7 palabras, hindi na, wag na tayo ano i-regain niya? Ano i-regain niya? Sabi ni Palangga. Gusto ko yung comment na yon. Ano ang i-regain niya? Wala siyang i-regain actually. Pero yung narrative na yon, tama ka. Tama ba yung pagkabasa ko? Wala siyang i-regain. Kasi never siya naging Amerikano sa batas. Fraud kasi yung pagiging Amerikano niya. Kaya wala siyang i-regain. Pero doon lang tayo nagsasalita coming from his statement. Sa Inquirer.net, sa mga pahayagan na sinasabi niya na na-regain daw niya noong 2022. Hindi naman nanggaling sa akin yan, Sa kanya nanggaling yan, mga palangga. So tama ka doon na wala siya dapat i-regain. Kasi in the first place, fraud ang pagiging Amerikano niya. Pero dahil ang press release niya hindi niya nga sinabi na na-renounce yung citizenship niya. Ang sinabi niya lang ay ni-regain niya. Remember that? Wala siyang sinabi na I renounce my citizenship, I just regain my Philippine citizenship. Kaya di ka abogado, malalaman mo to mga palangga. So yun ang ginagawa ni Eris. Siya galit na galit. Kaya ngayon, nag-meeting sila. Si Marlica, dagdagan ang assassins. TNT party list, sabi ni Palangga. Di ba? Fraud and frag, sabi ni Gorgor TV. Di ba? Gorgorin nyo na si Marlica. Yan ang bunganga niya. Madaling araw, ang ingay. Hindi takot ako mamatay. Tangay na ninyo, baka mauna pa kayo sa akin Visit kayo. Na ngayon, gagalit kayo sa INZ, nagagalit kayo sa mga nagpipeaceful rally, malapit na kayo. Malapit na kayo kastiguhin ng langit. Kaya kayo mga kababayan, wag na kayo magpapauto kay Tulfo. Tanga ba kayo? Magpapauto na lang kayong ganun-ganun na lang? Yung mga Tulfo na yan. Yung Rapi na yan, ang ingay-ingay doon sa PCSO, sa 433 winners. Ano nangyari dyan? Wala, di ba? So, ang gagawin nila ngayon, mga kababayan, itong sila Tamba na ito, okay? Patuloy tayong puputaktihin. Kayo dyan ng mga vloggers. Pero pagdasal nyo lang ako, kailang buhay ako palang. Ako alas nyo. Ako taga-salo ng bala. Kailang buhay pa ako. Kasi pag ginurgor nila ako, wala nang taga-dakdak dito, di ba? So anyway, you have to be part of this fight. Laban sa mga bangag. Ginagago tayo lahat sila. Wala silang pakialam. Wala silang, anong tawag dyan? Wala na talaga silang kahiyan. Kasi pakiramdam nila, wala kayong magawa. Kasi hawak nila yung pera. Kaya nilang baluktutin ang batas. Yun ang pakiramdam nila. Pag mag-alma kayo, papagurgur kayo katulad ni Percy Lapid. Kaya sila galit na galit sa akin. Hindi ka agad nila ako mapatay. Yun yung katotohanan. Kaya nga sabi ni Erwin, umuwi ka dito. Kailangan bang umuwi para makatulong? Tangina ninyo, kayo ang nasa Pilipinas. Kung hindi nyo ninanakaw ang pera ng bayan, ang ganda na ng Pilipinas. Gayon ang taas ng presyo. Mga sili, kung ano-ano mga gulay, hindi na kayang kainin ng taong bayan. Magtsaga na lang sa asin, bagoong, tuyo, and everything. Swerte ka na kung may tuyo, bagoong ka pa. Baka lugaw na lang, asin na lang, di ba? Dahil ninanakaw nyo, tapos ako, gusto nyong pauwiin para makatulong, matagal na ako nakatulong sa Pilipinas. Yung bunganga ako palang umaabot mula Apare hanggang Mulo, hanggang Mars.
Ang mga palangga ko magsasabi, palangga, may naitulong ba ako sa inyo o wala? Diba? Itong mga inayupak na to, na nagsashow off ng mga designers, mga dyan sa WAD committee, si Lisa Tata, lahat ng mga buwakan ng ina yan. Sila ang nagsashow off, sila ang nagdanakaw ng pera ng bayan. Diba? Rolex, Porsche, uy, by the way, may dagdag tayo dun sa Porsche. Diba? Nalaman nyo na ba? Hindi lang pala si girl. Diba? Hindi lang pala si girl ang Kabetsky ng gentleman from Cavite. 4 pala sila ayon sa ating puting ahas. Tapos ito pala si gentleman may jowa na maganda naman daw na may may dignidad and everything. Pero itong si girl actually ang tawag daw sa kanya ng mga taga ABS-CBN si Miss Fukido. Fuki. Kipay Labong. Sino 'yon? Hindi ko kilala yun kasi hindi naman talaga ako, sa totoo lang, hindi ko talaga kilala yung mga, hindi naman ako nanonood ng mainstream. Yeah, sabi ng mga taga, shout out sa mga friends ko sa ABS-CBN, kahit minumura ko yung mga kansyutahan ng iba sa inyo. Nagbibigay pa rin kayo ng information. Shout out. Ito daw si Miss Fukido, talagang pinagmamalaki itong Porsche, Hermes, Diamante, at kung ano-ano pa. At hindi lang yan mga hitad. Alam nyo kung saan sila nagtsutsok-tsakan kasi may asawa si gentleman from Cavite. Nasa ibang bansa pala. Imagine nyo, pati tsuktsakan nila kayo gumagastos. Oy, Fukido! Tangin na yung Fukido. Sabi, si Fukido, sino yun? Basta sabi itong mga mahaderang mga taga ABS-CBN, batin ko, Abante News Online I love you guys sa pag-post ng mga picture kong magaganda. Pag ganyan-ganyan, bati ko kayo. Pag ganyan-ganyan, magaganda yung mga antipara ko, bati ko kayo talaga di ba? Iulat nyo, at least inulat nyo. O, di ba? I mean, you know what? Nagtatawa lang si Inday dito, pero dumudugo ang aking puso para sa mga Pilipino. Why? Porsche, Hermes, pera, diamante. My question is, saan kinukuha nitong lalaking ito? Di ba? Ang pera. Molly, Charlie, thank you. Para ibigay sa 4 niyang Jubetsky. Maganda naman daw yung wife. Shout out sa wife, Madam A. A daw ang pangalan. Hulaan natin si Fukido kung ano ang kanyang kartada. Okay, Fukido, this is for you. Ang 3, hindi ko pa alam. 7. Ayan, nakita mo yan? Ano yan? Spade. Okay, ano ibig sabihin yan? Itim yan. Ibig sabihin, papalakulin ka ng asawa. Humanda ka na. Ayan, Mrs. A, di ba? Pakipalakol na yan. Ang kipay mo daw, Fukido, hahatiin ng palakol sa letra ng B. Taga itong mga baraha ko, nakikiayon talaga kayo. Kinakausap ko itong mga to Pwede rin kamatayan, kakalawitin, sabi ni Steve. Tignan natin ulit. Miss Fukido. Hoy, ABS-CBN, ang dami niyong hanas. J. Ayan. Jack. Ang ibig sabihin nito, hindi lang daw palakol ang gagamitin, di ba? Jackhammer. Kaya humanda ka na, Day. Nako, magbagong buhay ka na, bagong taon na. Di lang palakol, jackhammer ang gagamitin sa'yo. If I were you, tigil ko na yan. Tangina yung Porsche na yan. Kung madya-jackhammer ka lang naman at mapapalakol ka, oh my God. Nakakaloka itong baraha. I love you talaga, baraha. Buti na lang nabili kita sa estate sale. Anyway, mga palangga, nakakaloka. Jackpot, sabi ni Nora. Anyway, wala naman tayong ako lang pakalam sa mga celebrity na yan dahil di naman ako, hindi, may mga gusto pala akong celebrity, may mga love akong celebrities, but hindi ko nasasabihin yung mga yan, baka naman maan pa sila, madamay pa sila sa laban ko. Shout out sa Diyosa nating mga palangga dyan, ng mga celebrity, na mga matitino. Love you guys. But anyway, mga kababayan, eto na ngayon, ang INC sabayan ninyo, kung kaya ninyo sa iba't ibang bansa. Okay? Dahil hindi lang sa Maynila, may Cebu, I think, iba-iba. We will announce kung saan. Diba? Malaman natin. Announce natin kung saan. And you have to be part of it. Okay? Kailangan nyo. Ginagago na kayo palangga ng, pati baraha ko nakiayon na Lalo na dito kay Erich. Erich, mahiya ka.
Mahiya ka sa, well, walang hiya eh. Actually, hindi na epekto to yung usap-usap natin. Masyadong greedy. Again, nasa mga kamay nyo na palangga talaga. 'Di ba? Ano, sabihin kong sinong celebrity? Basta si Miss Pokido nga. Ito talaga. Nahulaan na natin kagabi, balikan nyo yung vlog ko. Si Pokido. Grabe pinagmamalaki daw talaga yung portion niya. Kayo talaga mga mahadera sa ABS-CBN, kaya love ko rin yung iba sa inyo eh. Hindi ko naman kayo kaaway. 'Di ba? Basta umayon lang kayo sa bayan. Ang importante, para tayo sa bayan. Hindi para sa Pokido. Imagine mo, isang bikang kang lang ni Palangga, may Porsche ka na? Oo nga naman, Saan ka pa? Talagang, ito si, Dwayne Scorpion, ha? Sino ang gentleman from Cavite? Dami ang gentleman from Cavite. Alam mo naman yan. Anyway, mga Palangga, I wish na ko thank you sa ating 10,600 live viewers across social media. Thank you so much. I love you guys. But anyway, hindi titigil si Palangga Maharlika. Kahit binabato ng kaso, tira pa rin. Ganun talaga ang buhay eh. Kapag nagsasabi ka ng katotohanan, di ba? Nandito ka. Ngayon, may gusto lang akong sabihin. Ang sabi ni Elizalde ko, okay, iba lang ako, di ba, kinasuhan niya ako, na yung vlog ko daw is about gossip. Julul. Bigyan ka ng definition ng gossip. Ang chismis tungkol sa personal at private na mga kaeklatan ng mga private personalities. Private ka ba, Saldi ko? Ito'y gossip. Ito ay public interest. Public interest na malaman ang mga pagnanakaw ninyo. Again, si Zaldi ko mismo, si Inday Sara nagsalita na kayo ang may control ng funds. Si Senator Villanueva nagsalita na. Tapos sabihin mo, ulitin ko, ako sumisira sa imahe. 'Di ba? Ng reputasyon ng Congress. Putangin nyo, kayo nagdanakaw. Tapos ako sumisira, sabihin nyo, chismis ito. Hoy! Hindi ka magwawagi sa kadyutahan mo kahit ikaw pa ang may hawak ng power of the purse na tinatawag dahil mananaig ang katotohanan. The reason kayong lahat, nag-usap-usap kayo, ngayon, andyan na si Tulpo, andyan na yung mga nagkaso sa akin at si Satanas, kasi gusto nyong itiklop ang ngangabels ni Maharlika. But again, over my dead, gorgeous body, hanggat may hininga, hanggat kumakabog-kabog, kapag tumibok ang puso, umanda ka, di ba? Hanggat kumakabog-kabog ang puso ko at mayroon akong ngangabels, hindi nyo ako matatakot, mga buwaka ng inang ninyo. You only live once in this world. Might as well, pabagsakin ng bonggang-bongga ang mga bangag. Kaya sa January 13 po, makiisa kayo sa ating panawagan, sa panawagan ng INC nating mga kapatid at iba pang mga religious group. Sinong siraulo ang magdadakdak dito, magchichismis ng gustong mapat o nagurgurin ka? Walang matinong tao na magdadakdak dito na alam niya pwede siyang gurgurin. Walang matinong tao na magpapabricate ng istorya na sinasabi mo, Saldi ko, at lahat kayo, Lisa Tanas, na nagpapabricate ako ng chismis. Mga ulul. Gumawa kayo ng pagnanakaw, pang-kikidnap, pang-smuggle, pang-identity theft, at kung ano-ano pa. Tapos sabihin nyo, gossip ito, at gusto nyo akong patahimikin. You're not gonna win, darling.